they still have that struggle. Patuloy po natin pag-uusapan, mga kapatid, food concerning to idols. Yung unang bahagi nito is concerning the knowledge. At napag-usapan na po natin yung kaalaman patungkol sa kanilang pagsasacrifice at pag-o-offer sa kanilang mga Diyos-Diyosan. And now in verse 4 hanggang verse 6, pag-uusapan po natin concerning the reality. Ano ba ang realidad pag pinag-uusapan natin ang mga idols? Yung mga Diyos-Diyosan. By the way, pag sinabing idol, ibig sabihin ay walang kwenta. Yun po yung idol. Pag sinabi niyong idol, ibig sabihin po nun, walang kwenta. Kaya pag yung tao kinausap niyo, oh, ikaw ang idol ko, ikaw yung walang kwenta. Ganun po yung definition po, no? O kaya pag yung tatawaging idol po yung kakilala ninyo, parang sinabi nyo, idol, walang kwenta. O, ganun po yun. Pangit, ano? Pag nalaman niyo yung mga definition ng terms, ganun po yun. Kasi pag sinabing idol, walang kwenta. Kasi yun po yung Diyos-Diyosan. Alam ko naman po iba yung definition ng idol. You, you appreciate them kasi magaling sila. Okay. Pero pag definition po ng idol, huwag niyong titignan ng dictionary. Malulumbay kayo dahil tinawag kayo minsan walang kwenta nung kaibigan niyo kasi idol niya kayo. But anyway, we're talking of food offered to idols. Marami ang Pilipinas na pag-aalay. O i-define po natin ulit, hindi po ito kahalintulad ng pag-aalay ng mga Pilipino sa panahon po ng fiestas. Para malinaw po tayo, hindi ko po dinidefend ang fiestas. By the way, ang fiesta ay hindi po ginawa para magkaroon po ng pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, especially sa mga ideas ng fiestas ng Pilipinas. Ang fiestas ay inimbento ng gobyerno na nasumakop sa mga bansa na Katoliko upang sa gayon yung mga bansa na yon ay hindi po magrebelde. Kaya ginawan sila ng piyesta para magsaya sila and forget how to rebel against the government. Kaya inimbento po yung piyestas. Kaya lang nag-evolve yung mga piyestas po natin. Tapos yung mga sa piyestahan natin, alam po siguro ng mga nagpiyesta po ito, yung mga naghanda sa piyesta. Yung iba ay naglalagay ng pagkain doon sa kanilang rebulto kung sino man po yung rebulto na nandun. Hindi ko po alam kung meron pong naglagay. Ako po kasi inuutusan. Ako alam ko po na merong naglalagay. Tapos, hindi ko alam kung hanggang kailan nyo kasi mapapanis po yun, tatanggalin. Baka magtai po yung pinagbigyan nyo doon. Okay? Yung idea na yun, hindi po siya kahalintulad po nito na sa Korinto. Hindi sila parehas. Yung food offered to idols dito, ito yung sinasabi nila na iaalay nila para sa ganun yung evil spirits na sumanib doon, yung Diyos nila na makapangyarihan para sa Greko ay pag inoffer mo yung karne sa kanya, tatanggalin niya yung evil spirits. Kaya pag inoffer po yun sa kanilang Diyosan, He will remove the evil spirits, tapos yung iba pagkain po, para dun sa mismong nag-alay, and then yung iba ay sa pari. Ngayon yung pari, marami siyang tira, sa halip na itapon po yun, magaling po yung mga negosyante, ibinebenta. O kaya pag binenta po yun, yung bumibili, ang sasabihin, yung nagtitinda, sabi niya, ito ay karne na galing sa pari at ito ay wala ng evil spirits at nakakalakas ito ng pangangatawan. O syempre, pag bumili sila doon, ginagamit po nila yon sa kanilang iba't ibang mga okasyon. Kaya magkaiba po yung fiestas natin, Tama, yung nagpiesta rito. Yung iba hindi man nila alam, basta nagpiesta sila, alam nila may papakain po sila, magkakatay sila ng baboy, magpapakain. Kilala mo at hindi yung bisita at nag-imbita ka ng bisita, yung ipapakainin mo sila out of joy. Kaya magkaiba po, no? Hindi po natin pwedeng gamitin yung term na to, Pastor, sa fiesta, hindi pwede kasi iniaalay ito sa Diyos-Diyosan.
Sabi ng Korinto. Sa Korinto po yun, di ba? Okay, malinaw po. Malinaw. Hindi ko kayo na-encourage magluto sa piyesta. No, sa hirap po ng buhay, baka yung pambili nyo ng shilling, tataas na po ulit niyan. O, baka ma-high blood kayo. Hindi, ang punto lang nito, we cannot compare them to this. Pero, meron mga piyestas sa ibang mga lugar na they really idolize a pagan god, kaya sila nag-aalay. Iba pong usapan po yun. Naintindihan po natin, no? Yung mga inaalay po nila yung pagkain nila para sa kanilang Diyos-Diyosan, yung inaalay per se, yun po yung kahalintulad po nito. Pero yung nagpapakain po sa piyestas na pangkaraniwan lang, hindi po ito. Naintindihan po natin, kahit patron pa po yung piyesta, no, kahit patron po yung piyesta, hindi po ito kaparehas. Ano po, kahit sa Tarlac, di man nila alam ang patron. Iilan lang po yung nakakaalam ng patron. Kahit po doon sa barangay namin, iilan lang kaming sa Tarlac, doong barangay namin, iilan lang po kami nakakaalam kung ano yung patron ng barangay. Yung tatlo na matay na, yung tatay ko, yung in charge sa Catholic Action, at saka isang teacher. Hindi nila alam ang patron. Immaculate Conception kami, which they don't know. Kaya nilipat yung piyesta ng April, di nila alam ang definition, it should be December 8. And yung pag naghanda sila, hindi man nila alam ito, mga kapatid. Ano po? Pastor yung atang. O yung atang, kanino naman inaalay? Yung po inaalay talaga yon. Kahalintulad po nito yon. Kaya lang, yung atang, gusto mo na yung... Sino bang inaatangan? Yung duwende doon, ano? Tama ba? Nag-iisip kayo, no? Nag-atang din kayo sa likod, ano? Ng bahay ninyo. Kasing anak ninyo, nilagnat, naglaro doon. Pag nilagnat po yung anak nyo, sa doktor nyo muna dalhin, ha? Wag muna po sa atang. Kay doktor. Pag sinabi ni doktor, yung anak nyo po ay natamaang duwende, alaman loob sa likod. O sige po, mag-atang na kayo. Unahin nyo muna yung doktor. But anyway, that's what we do. Malapit na naman yung Holy Week, April 1, 2, 3. Meron na naman, merong nagtitinda atang at mabili na naman yung langis. Kikita na naman yung nagtitinda ng nyug. Iba po yung atang, it's really offered to evil spirits. Iba yung pesta, iba po yung atang. Ano po? Pastor, pwede kong kainin yung atang. Basta malinis pa siya. Pwede naman kainin. Mga samang tingin niya sa akin. Pwede bang kainin yung atang? Yes. Basta malinis po yung inatang nyo doon. Lalo na kung buo po yung manok. No. Kaya lang magkaiba sila. Magkaiba pa rin po ito yon. Ito kasi sa Korinto, pag nag-offer ka, yung evil spirits tatanggalin. Yung atang pinapakain natin yung mismong evil spirits. Sino pinapakain natin? Yung duwende, yung kapre, yung white lady na nandun sa likod ng bahay ninyo kasi meron kayong mangga. Meron kayong maasim na puno, meron kayong akasya kasi malaki. Meron kayong balite, dito, lumaki na yung balite. Pag maliit yung balite, duwende lang ang nakatira. Pag malaki na, kapre. May malaki na po yan. Baka may kapre dyan mamayang 12, tingnan nyo po. Hindi po. But the way we do it, yung atang, we're feeding evil spirits. Kasi yun ang purpose natin. Duwende, evil spirits. Kapre, evil spirits. Lamang loob, sorry po. Papaitan po yun. Lamang lupa, evil spirits po yun. Kaya pag sinabi natin nag-atang, we're feeding evil spirits. Kaya yun po yung purpose po. Magkaiba pa rin po dito. Kaya po tumungo na tayo. Ano nga yung pasturang realidad na meron? Ito po yung gustong linawin ni Apostol Pablo. Bago po tayo tumungo, alalahanin po natin yung mga tao, innate sa kanila o mula sa pagkabata, they worship their idols. Diyos-Diyosan. Si Zeus, isa sa kanila sinasamba na kanilang Diyos. Si Artemis,
Diyos po nila yan. Yung mga si Dionysius, mga sinasamba po nila. Ngayon, ang concern natin, ang punto ni Apostol Pablo, ano ngayon? Kung malalim yung pagkakatanim niyan, ano yung concern ni Apostol Pablo sa mga bagay na to? Una po, alalahanin din natin na sa Korinto, ang pinag-uusapan po natin yung kayabangan patungkol sa katalinuhan at kaalaman patungkol sa mga Diyos-Diyosang ito. Hindi pa siya matatapos hanggang verse 6. Pagdating po niyang verse 7, 8, 9, 10, hanggang matapos po yung chapter 8, bibirahin po ni Apostol Pablo yung mayayabang dyan. Ano po? Kaya ang pinag-uusapan is not simply about food offered to idols, but the pride of those who know the practice and the theology involved in the worship of idols and sacrifice. Okay? Kaya, tandaan niyo po yun, yung isa sa kanyang gusto pong ituwid. Kaya simulan na po natin ang verse 4. Sabi na, therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence. Ang mga Diyos-Diyosan ay hindi naman talaga totoo. Alam naman natin yun, sabi niya. Alam natin na wala sila, hindi talaga sila totoo. Pag pinag-uusapan natin si Zeus, ito yung isa sa makapangyarihan kanilang Diyos-Diyosan. Sa Roman concept, meron silang anak ng kanilang Diyos, ang pangalan ay Tammuz. Kaya letter T po yung gamit niya. And then in-affiliate nila kay Jesus Christ po yun. Kaya yung birthday nun, December 25, tapos in-affiliate kay Jesus Christ, naging December 25 ang assumption ng birth of Christ. Pero nag-i-exist ba talaga sila? No, it is simply an assumption o ito'y pananaw lang, kaisipan lang ng mga tao at nag-invento sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Kamukha po ng mga Hindus, they worship different gods. Kaya milyon ang kanilang Diyos-Diyosan. Minsan meron nakalagay sa Facebook, meron daw isang babae na sa tagal-tagal niyang sumasamba doon sa kanyang Buddha. Which is you worship Buddha. Sinamba niya yung kanyang Buddha. Tapos may nakakita sa kanya. Sabi nila, alam mo ba na hindi si Buddha ang yung sinasamba? Sabi niya, sino? Si Shrek. Green. Kasi hindi niya nga alam. Hindi naman nanonood yun eh. Hindi naman po kamukha sa Pilipinas na yung may TV ka na, may cellphone ka pa. Pareho pa silang pinapanood dun. Tapos meron pa silang binebenta na ilalagay mo kahit nagta-travel ka, you can watch yung kanilang TV, yung mga show. Sila wala namang ganun. Hindi po lahat ng tao sa China mayroon TV. Hindi po lahat ng tao sa China mayaman. Mayaman ang China, pero hindi po lahat mayaman. Nung pag-graduate, 1993, ang sweldo sa China is simply 70 pesos. Equivalent. Kaya bakit maraming establishment na natayo at nagpapagawa ng mga products sa China? Kasi ganun lang yung bayad. Tapos bawal mag-rally. Pag nag-rally ka, kukulong ka ng gobyerno. Sa Pilipinas, pag nag-rally ka, kasama mo reporter. O kaya gustong-gusto nila po doon. Kaya wala tayong, sana nasa atin ang paggawaan ng Sony. Wala, hindi nagawa dito kasi nga nagrarally yung mga Pilipino. Hindi po lahat sila mayaman. Merong mga lugar sa kanila mga bansa yung sa isang community, isa lang ang CR. Yung palikuran, isa lang. Sa Pilipinas, lahat tayo may palikuran. Kahit na malayo malapit, minsan yung palikuran nasa bahay, minsan nandun sa malayo. Lalo sa mga baryo, kailangan mo maglakad tapos may nakabalot na ng sako. Maupo ka para hindi ka makikita sa labas. Sila mga kapatid, hindi naman ganun. No wonder, baka hindi niya nga talaga alam na si Shrek yung sa kanya at hindi si Buddha. Sa iba, sinasamba si Buddha. Sa Pilipinas, ginawagawang alkansya. Alam niyo yun, di ba? Nandun siya sa sulok, akala mo
Diyos-Diyosan ng iba, kasi yung iba ginagawang alkansya. Oo nga kasi malaki, maganda naman siyang gawing alkansya kasi malaki yung kanyang tiyan. But where is Buddha? Saan si Buddha? May nakakita pa sa Buddha. Kaya kung minsan merong grupo na gumawa sila ng experiment sa isang swamp na pasyalan ng tao, walang nakalagay sa gitna. Naglagay sila ng kahoy doon sa gitna. Alam na yung invento ng tao? May Diyos na naglagay ng kahoy dyan. Then nagkagulo na. Di ba nung panahon na yung araw sa Agoo sumasayaw, sa Tarlac hindi. Sa Maynila hindi sumasayaw yung araw. Sa Agoo lang talaga, kailangan pumunta ng Agoo para makita mo na sumasayaw yung araw. Pumunta yung mga tao. Siya daw ay kinakausap ng Diyos. Hindi ang LGBTQ. And God will bless that. No. Kaya kanya-kanya tayong invento kung ano may isip ng tao at wala tayong basihan, then they tend to invent. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, yung pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, ang problema natin, sabi niya, yung mga Diyos-Diyosan ay hindi naman totoo. It's nonsense. May correction niya mga kapatid, by next time mag-preach po ako in verse 7, pupuntuhin po mabuti yan ni Apostol Pablo on how they view yung bagay na yon. Kaya pag nag-aalay tayo sa mga Diyos-Diyosan, nag-aalay ka sa wala. Naglagay ka doon para sa wala. Kaya lang dahil naniniwala ka doon, akala mo totoo. Hindi po lahat ng pinaniniwalaan mo na akala mo totoo ay totoo. If you believe it is true, it will be true. No. Yung buto daw ng kamatis pupunta doon sa appendix. Kailangan huwag kang kumakain ng buto ng kamatis. Kasi pag pumasok siya sa appendix mo, puputok. Hindi naman yata totoo naman yung papasok doon sa appendix. Sabi ng isang doktor, hindi totoo yun. Sabi niya, kapag ikaw ay naglakad pagkatapos mong kumain, sasabog yung appendix. Sabi ng doktor, hindi naman totoo. But pinaniwalaan natin for a long period of time. Ay, hindi ko po kayo ni-encourage kumain ng buto ng kamatis. Pwede niya pong itanim. But yun lang rinig ko sa doktor. Kaya isipin po natin yung mga bagay po na gano'n. Pinaniniwalaan mo, kahit hindi totoo, and then paniniwalaan mo pa rin siya hanggang. Parang gano'n po yung ginagawa nila. Nag-aalay sila ng pagkain kay Zeus. Wala namang evil spirits na pumasok doon sa karne. Tapos pinapalayas yung evil spirits. Kahit hindi ka po kumain, kapag ang evil spirits papasok. If God allows. If God allows. Kaya sinasabi na yun, hindi naman nag-i-exist yan. Isa lang naman ang Diyos. Kaya sabi niya, and that there is no God but one. We'll delete more mamaya. Verse 5. For although there may be so-called gods in heavens and on earth, as indeed there are many gods and many lords. May invento ng mga tao. Yet for us, there is one God, the Father. Tingnan po natin the making of gods. Samahan niyo po ako sa Isaiah. Hawakan niyo po yung Korinto, babalik po tayo. Sa aklat po ng Isaiah, nandun na po kayo. Tingnan niyo muna po yung verse chapter 40. Chapter 40 verse 18. Sabi na, to whom then will you liken God? Or what likeness compare with Him? An idol,
A craftsman casts it, and a goldsmith lays it with gold and casts for it silver chains, who is too impoverished for an offering. Choose wood that will not rot. He seeks out a skilled craftsman and set up an idol that will not move. Anong ginagawa ng tao? Kukuha sila ng craftsman. Noong unang panahon, ang ginagawa pa nila, mga kapatid, is made of wood. Kukuha sila ng matigas na kahoy, tapos gagawin niya ang Diyos, tapos maglalagay siya ng palamuti. Ano sinasabi nila? Lalagyan nila ng gold, and then sasabihin nila, this is your God. Naalala niyo ang mga Israelita paglabas nila sa Ehipto, sa Ehipsyo? Anong request ng mga tao kay Aaron nung si Moses ay matagal na nandun sa bundok, kausap ang Diyos? Ang sabi ng mga tao, make us gods. Anong Diyos ang ginawa niya? Gumawa siyang 2 baka o 2 guya, this younger na baka. O tapos sinamba nila at sumayaw sila dahil ba ginagawa nila? Really that yun? Hindi po. Gagawa lang nila. Then they called it their God. Chapter 44, verse 9. Sabi na, all who fashion idols are nothing. And the things they delight in do not profit. Their witnesses neither see nor know, that they may be put to shame. Who fashion a god, sabi niya, or cast an idol that is profitable for nothing. O gumawa ka ng Diyos-Diyosan, wala naman itong pakinabang. Verse 11, behold, all his companions shall be put to shame, and the craftsmen are only human. Let them all assemble, let them stand forth. They shall be terrified, they shall be put to shame together. Verse 12, the ironsmith takes a cutting tool and works it over the coals. He fashions it with hammers and works it with his strong arm. He becomes hungry, and his strength falls. He drinks no water, and is faint. Ayun po yung gumagawa, kayang karanasan. Verse 13. The carpenter stretches a line. He marks it out with a pencil. He shapes it with planes and marks it with a compass. He shapes it into the figure of a man, with the beauty of a man to dwell in a house. O, kukuha siya ng kahoy, tapos kanya pong ilililok po yun, gagawin niyang kahamukaan ng tao, tapos ilalagay na tatawagin niyang Diyos. Tingnan niyo po yung mangyayari dun sa verse 14. Tingnan niyo po mabuti yung verse 14. He cuts down cedars, or he chooses a cypress tree or an oak, and lets it grow strong among the trees of the forest. He plants a cedar, and the rain nourishes it. Then it becomes fuel for a man. He takes a part of it and warms himself. He kindles a fire and bakes bread. Also, he makes a god and worships it. He makes it an idol and falls down before it. Half of it he burned in the fire. Over the half he eats meat. He roasts it and is satisfied. He also warmed himself and say, aha, I am warm, and I have seen the fire. And the rest of it he makes into a god, his idol, and falls down to it and worship it. He prays to it and say, deliver me, for you are my God. Ano nangyayari mga kapatid? Ganito yung istorya. Merong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Medyo malayo po yung niya. Magtatanim sila ng puno, mamimili sila. Cypress, oak, okay? Tapos papalakihin po. Pag malaki na yung puno, puputulin niya. Sabi niya, tapos, yung iba, ginagamit niya pang luto ng pagkain.
Yung kahoy po ito, no? Pinag-uusapan po natin mismo yung kahoy. Puputulin niya yung kahoy, tapos yung ibang parte ng kahoy panggatong, yung iba pang pampainit ng katawan. Yung iba, isi-shape niya kamukha ng rebulto. Tapos sasambahin niya. Naintindihan niyo po ano? Kapag kapag kukuha ka ng kahoy, kinakatam po yung Tagalog, no? Kakatamin po yun para malinis. Ngayon may machine at po tayo, ipapasok sa machine, tapos puputulin muna yung desired na laki po nung kahoy. Tapos yung pag nakuha na po yun, yung mga gilid po nung pinanggagatong, yung iba ginagawang kulungan ng kambing o ng baka, kaya pinagkakainan ng baka. Alam niyo na po yung mga gilid ng kahoy, ano po. Tapos yung gitna, actually hindi tama yung pinakagitna. It should be some portion lang po nun dahil yung pinakagitna po ng ibang kahoy is not really good sa malambot. But anyway, tapos huhugusin niya po yun ng tao o kung anong Diyos-Diyosan na meron po siya. Ang tanong, yung pinagsinsilan niya dun sa mukha ng rebulto, anong gagawin? Pag kinakata mo yung kahoy, may lumalabas na gano'n na, yung manipis na rough edges po yun, para maging pino po yung kahoy. You have to plane it, sabi niya, tapos kakatamin mo siya, tapos yung lumalabas. Ang tawag nating kusot. Anong ginagawa niyo po sa kusot? O nung panahon na bata kami, yung kusot, linalagay namin sa kalan, tapos may yung gitna po yun, yung gitna, bote ng alak, tapos sisisiksik mo yung gilid, tama no? O yun, parang ako lang matanda rito. Tapos sisiksik mo. O, tapos sisindihan mo po yun, pangluto ng kanin, yung kusot. Ngayon pumunta tayo doon sa manglililok. Yung manlililok, aanin yung kusot. Ganon din, ipangluluto niya. Yung natira, yung nagawa niyang rebulto, luluhuran niya. Yun po yung sinasabi ng Diyos. Naintindihan niyo ba yung ginagawa niyo? Sabi na, yung tinanggal nyo dun sa kahoy na sinamba nyo, pinangluluto nyo yung pagkain. Yung natira, sinasamba nyo, sabi niya. Tama ba yun? Yun po yung problema ng rebulto. Pastor, semento na ngayon. O sige, pumunta tayo sa semento. Nakakita na kayo ng pagawaan ng mga rebulto. Mayroong rebulto na Jesus Christ yung itsura, tapos katabi niya, leon. Yung iba, tagak na nakakulay puti, tapos yung tuka niya red. Tapos yung katabi ng paso. Alin dun yung Diyos? Yung kamukha niya. Pero yung iba, pang semento niya dun sa daanan, para kapag nagdidilig po siya, hindi nababasa yung kanyang tsinelas. Tsaka yung kanyang paa. Naintindihan niyo ba kung ano yung itsura na sinasabi? Pastor, yung gawa sa clay. O yung gawa sa clay, gagawin niya yung itsura ng rebulto, tapos paglulutuin niya yung mangkok po ninyo, tsaka yung Diyos-Diyosan, pagkasabay niyang ipapasok. Sila labas. Pagkalabas po nun, sasambahin na yung mukhang tao, tapos yung isa, pangluto niya pinakbet. Ang malala, yung iba, lalagyan niya ng lupa, may kasamang tayo ng baka, at lalagyan niyang halaman. Pare-pares po yung pinanggalingan po noon. Naintindihan po ninyo? Ngayon iba na. Dati, ang mga ganon, ngayon iba na. Diyos-Diyosan, tapos Superman yung katabi, tsaka si Batman. Kasi meron na silang ibang ginagamit. Naintindihan po natin, ang sinasabi ng Diyos, naisip niyo ba yung ginagawa niyo? Parehas na kahoy po yun. Yung sa panggatong, yung iba, sasambahin mo. Parehas na kahoy po yun. Nakaisip lang ng disenyo niyan, ikaw. Pero sinamba mo siya. Mga kapatid, yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung naimbento natin mga Diyos-Diyosan, wala naman talaga silang kwenta. Ang meron at realidad, ang Diyos ay makapangyarihan. O balik po kayo doon sa Isaiah chapter 40. Propesya po ito patungkol kay Jesus Christ. Ang darating na Diyos, ito ang kanyang itsura.
Atino ang kanyang karangalan. Sabi po niya sa verse, lalampasan ko na po yung mga ibang mga linya. I'll go to verse 10 na po. Isaiah 40 verse 10. Sabi na, Behold, the Lord God comes with might, and his arms rule for him. Behold, his reward is with him, and his recompense before him. Obviously, ang Isaiah 40 and forward, hanggang aabot po yan ng 66, is a comfort for Israel na darating ang kanilang tagapagligtas after this great conquer na mangyayari sa kanila. And Jesus Christ will come. Verse 11, He will tend his flock like a shepherd. He will gather the lambs at his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. Verse 12, Who has measured the waters in the hollow of his hand and marked up the heavens with his span? And close the dust of the earth in a measure, and weigh the mountains in scale, and the hills in a balance. Ito yung Diyos. Sabi niya, ito yung Diyos na pinag-uusapan natin. He measured the water. O, nung gawin ng Diyos ang Pacific Ocean is simply, Pacific Ocean. Ganun lang po yun. Ganun po kagaling at katalino yung Diyos. At ganun po yung Diyos ng Bible. He measured the Pacific Ocean. Kumuha sa kabila, ginawa niyang Atlantic Ocean. Ganun lang yung pagsukat niya. It's so, ang galing-galing kung bakit sa tagal na nag-exist ng Earth, pagkatapos yung dagat pababa. Naniniwala po kayo doon? Ang dagat malalim sa gitna. Palalim. Tama po tayo, no? We agree. Ito po yung tanong. Sa tagal-tagal na umagos ng dagat, hindi pa naubos yung buhangin sa Pampang. Pansin niyo po ba? Di siya naubos. Hindi niya bumababa. Pababa yan eh. Subukan niyo man po. Magukay kayo tapos buhusan niyo ng tubig yung gilid. Mapupuno po yung hinukay po ninyo. Pero yung dagat na ginawa ng Diyos, hindi pa napuno ng lupa hanggang ngayon. Minsan, nagluluwa pa ng buhangin. Para mapatunay, pumunta po kayo sa Lingayen. Dumami po yung buhangin sa labas. Wala naman nagsalok nun. Wala. Kaya pag pinag-uusapan natin ng Diyos, yung rebulto, paano yun na sinukat yung daigdig? Sinukat niya? O sinukat ng karpentero o yung nanlililok. Ano yung gusto mong laki ng rebulto mo? Kasi laki ng tao. O eto, 6 feet. Gusto mong taba niya? Hindi po, lapat, sorry. Anong gusto mong lapat? Eto, pwede gagawin natin shape niyan. Sino gumawa? Yung tao nag-iisip. Pero ang Diyos ang dinisenyo niya yung dinig, sobrang galing. Hindi pa nauubos yung lupa natin para pumunta doon. Tapos binigyan ka ng Diyos ng fresh water with free filter. Pastor, saan na-filter yan? O gumamit kayo lahat ng pump, di ba? Saan galing tubig? Sa baba. Saan galing yung tubig doon? Pastor, galing sa taas. Yung pinagsabunan po ninyo sa lababo, yung tangki po nun walang semento sa ilalim. Pag may semento sa ilalim, mapupuno po yon. Sinisemento lang po gilid. Para yung tubig bababa, matitira po yung dumi sa taas. Pag umabot na po yun doon sa tubig sa ilalim, yun po yung ginagawang inumim nung kumukuha ng tubig sa ilalim. Na-filter po yun. Napansin nyo ba? Hindi siya lasang Jacks. Because God filtered it with soil. Ang galing, di ba? Tapos merong river sa ilalim, umaagos. Kaya nga po pag naubos yun, ito yung kinakatakot po ng dam engineer. Dam, yung gumagawa po ng dam, hindi po yung dam yung kaisipan. Dadalo yung tubig. Pag naubos yun, sabi niya, papasok yung tubig alat doon. Can you imagine? May tubig alat, hindi siya nakakapasok doon kasi meron tayong fresh water na nagtutulak sa tubig dagat. Ang galing ng design, di ba? Tapos, ang sabi nung gumagawa ng pump,
Alam mo ba, pastor, kung bakit yung tubo ay 20 feet? Di ba, bibili kayong tubo na ng ano, no? Kasi yun ang kasya sa tricycle para lumiko. Hindi po, hindi. Every 10 feet, there is a flow of water. Magos. Hindi nakikita-kita yon, sabi na. Diba? Kaya may fresh water tayo. Di naman tayo nagsasahudulan. Nagsasahudulan lang tayo kapag may unang ulan, gamot. Di naman totoo din. Ingat po kayo, acid rain yun. Naintindihan ba natin mga kapatid? Ito yung Diyos na gumawa eh. Ang galing oh. Sabi na verse 13, who has measured the Spirit of the Lord, or as a man shows him His counsel. Sino ba nagturo sa Diyos? Kanino ba nagtanong naman ng Diyos para magkaroon siya ng pangunawa? Nag-aral ba siya ng thermodynamics? Ang Diyos ba ay nag-aral ng differential calculus at integral calculus para alam niya paano mag-compute ng formula, ano yung gagamitin, paano kukunin ang Pythagorean theorem, paano siya nangyari ang Pythagorean theorem, paano nangyari to? No, hindi na kailangan yun. He knows everything. Tayo mag-aaral tayo napakatagal tapos mali pa yung sagot. Sabi na sa verse 11, behold, the nations are like drop of from a bucket. Alam niyo ba? Gaano kalaki yung mga bansa, gaano katatapang. Sabi na makapangyarihang bansa ang China. Ang sabi ng Bible, ang China, ang Amerika, parang tubig lang o patak ng tubig lang sa timba. Yung timba, tanggalan niya ng tubig, tapos may natitira. Dadrop mo lang. Yun daw lang ang tingin ng Diyos sa mga bansang makapangyarihan. Sabi pa na, and are accounted as the dust on the scales. Ang mga bansa ay kamukha lang sila ng mga alikabok sa timbangan. Hindi nyo naman tinatanggal kapag bumibili kayo ng prutas. Sino ba dito bumili ng prutas tapos pinunasan nyo muna, sandali. Nakakadagdag timbang yung buhang alikabok ng timbangan mo, mapunasan ko muna sandali. Hindi, pababayaan mo siyang ilalagay niya. Hindi mo naman nga tinatanggal yung plastic, nakakabigat din eh. Castor, it's so minimal. Hindi namin tinatanggal po yan. Ganon ang tingin ng Diyos sa mga bansa. Minimal. But we give respect sa rebulto na ginawa ng tao. Bakit sa Diyos? You don't give Him the proper respect. Yung po yung sinasabi po nito, ito yung Diyos. Ganon siya kagaling. Paano na ikukumpara ang Diyos sa ganitong mga bagay? Intindihan po natin. And you go on and go on. Kita niyo po, punta na po kayo sa verse 21. Do you not know? Do you not hear? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundation of the earth? It is He who sits in the circle of the earth. Kailan nila nalaman na bilog ang mundo? Merong traveler na umikot at nakabalik siya sa same destination. Kasi nakala nila yung mundo flat. Pag nakarating ka sa dulo ng dagat, babagsak ka na, parang false. Kaya ang mga merong Voyager, iniikot nila, tinatry nilang ikutin yung mundo kung makakabalik. Wala pa sila, sinabi na niya ng Diyos, through Isaiah, ang mundo bilog. Nahuli na sila, no? Nahuli yung mga scientists o nagre-research ng bagay na to. Tuloy po natin ng 22. And its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them like tent to dwell in. O gano'n lang yung ginawa ng Diyos ang universe. Para lang siya naglagay ng kortina. Tapos ikukumpara natin siya sa rebulto. Ito po yung Diyos. Ito yung sinasabi ni Paul. Balikan niyo na po yun. Kung gusto niyo pa pong maunawaan po yun, simply read Isaiah 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Balikan na po natin si Corinto, chapter 8. Kaya sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Corinto, alam naman natin, yung mga rebulto, they are nothing. But ito ang ating Diyos, sabi niya. Yet for us, there is one God. Isa lang po ang Diyos.
the Father. O, Pastor, mate-technical ka, Pastor. Yes. Ang Diyos ay isa. At meron siyang tatlong persona, ang Diyos. Hindi po tatlo ang Diyos. Isang Diyos at meron po siyang tatlong persona. Hindi po personalidad. Iba po ang personalidad sa persona. Ang persona ay, they are three in one. Ang personalidad ay iba-ibang character. Same person with a different character. Halimbawa tayo, pag nasa church ka, ang tawag sa iyo ay kapatid sa pananampalataya. Kapag nandun ka sa bahay, depende kung nanay ka o tatay ka. Pagdating mo sa trabaho mo, ikaw ay staff. Persona po yun. Nag-iiba po kayo ng character dyan. Okay, hindi kayo pumupunta dito na para kayong trabahador ng isang kumpanya. Nandito ka as a worshiper. Hindi po kahalintulad doon. Personalidad po yun. Personality po yun. Ito, persona. They are three in one. Meron ba silang iba't ibang trabaho? Iba-iba po yung kanilang trabaho. Tuloy po natin. Yet for us there is one God the Father, from whom are all things and for whom we exist. Nag-i-exist po tayo dahil sa ating Diyos. Kita naman po natin sa Isaiah 40 kanina yung kanyang character. Tingnan niyo po how it will equate with Jesus Christ. And one Lord, Jesus Christ, through whom we are all things and through whom we exist. Parehas lang. Nag-exist po tayo dahil sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sinasabi ni Paul is, understand it. Alam natin ito. Ito ang ating Panginoon. Ito ang ating Jesus Christ na nag-exist tayo dahil sa kanila. Hindi po ginawa ni Apostol Pablo, tinilagay ang verse 6 to prove the reality of God. Inilagay niya po yon para sabihin niya sa kanila, ang mga idols na mga pagans are really nothing. Yung pag-aalay na ginawa dyan, it's simply a practice na walang kabuluhan. Dahil ang realidad, we have one God who exists. At dahil sa Kanya, nabubuhay tayo sa balat ng lupa. Sabi ng Kolose, nag-i-exist tayo at nananatiling maayos ang lahat ng bagay because of the powerful word of Jesus Christ. Kapag sinabi ng Diyos, yung isang elektron ay aalis sa isang bagay, sasabog po yung bagay na yon parang atomic bomb. Whenever there is nagkaroon ng hindi balance sa isang bagay, sa mga electrons po nito, sasabog po yung isang bagay. Yun po yung idea ng atomic bomb. Nung kinumpute po yung atomic bomb na pinasabog po sa Hiroshima, Japan, yun po yung purpose po nila. Kung bakit yung pinasabog nila, nung pabagsakin po yun, syudad po ang kanyang pinasabog. Hindi siyang sumabog sa syudad, maraming namatay doon sa gilid. Hindi po, syudad po yung sumabog. Dalawa po yun. Hindi lang Hiroshima, Japan ang nasira. May kasama pa siyang syudad. Hindi pa yata sila natitirahan hanggang ngayon because of radiation. Hanggang ngayon. Yun po yung idea po nun. Pero bakit nag-exist ang lahat? Because of the powerful word of Jesus Christ. Can you imagine? Umiikot ang earth 365 and 1/4 days. Hindi siya natatapos. Hindi naman siya nadidiskaril. Umiikot siya sa sarili niya na 24 hours at umiikot siya sa orbit ng sun and perfect. Sabi nila, ang earth ay lumalayo sa sun ng 1 segundo kada taon. Pero doon pa rin siya sa orbit, ano?
Kaya yun ang problema nung nagsasabi na ang Earth ay galing billion of years. Kung billion of years na ang Earth, gaano siya kalapit sa Sun kung umaatras siya ng 1 inch every year. Kung billion of years na tayo, pwede nasunog tayo lahat, nakatikit na tayo sa Sun. O kaya ang evolutionist bumabagsak sa sarili nilang pananaw. Intindihan niyo po yan? At bumabagal daw ang Earth. Pakonti-konti. Sabi ng science, sabi ng evolutionist, billion of years na tayo nag-exist ang Earth. Sabi ng mga scientists, kung billion of years na tayo, gaano tayo kabilis umiikot nun? Kaya pala natapon yung mga dinosaur sa sobrang bilis ng Earth. Hindi, di ba? Kasi bumabagal daw yung Earth kung bakit meron po tayong 1/4 days. Yung 1/4 yung definition ng pagbagal ng Earth. Kung bumabagal ang Earth every year ng 1 second, sige, pagbigyan na po natin. Kung bumabagal siya, gano'n siya kabilis dati? Kung billion of years na yung Earth. Hindi sobrang bilis niya. Malapit na siya sa Sun, sobrang bilis pa niya, kaya daw yung mga dinosaur, sabi ng ibang mga scientists, kaya pala yung mga dinosaur na wala, tumilapon, sobrang bilis ng Earth. Sabi na hindi totoo yung sinasabi nyo. Kung sobrang bilis kung bumabagal tayo at billion of years na tayo, lumipad na lahat ng nandito. Kung lumalayo tayo 1 inch sa orbit ng Sun every year, kung billion of years na tayo, gaano tayo kalapit dati? Di nasunog tayo lahat. Pero, sabi ng scientist, kung titingnan natin ang Bible, eksakto siya. Maatras tayo, bumabagal ang ikot, still perfect. Eksakto sa panahon ng creation ng mundo. Hindi sa invention ng mga tao. Kaya mga kapatid, ito ang Diyos. Ganito siya katalino. Ganito siya kagaling. Hindi ka mukha ng idol. Kapag nag-alay ka, hindi mo naman alam kung kakainin niya yon. Yung mga nag-alay sa mga ribulto, alam niyo po yung sinasabi ko. Ikaw ay naglagay ng pagkain doon sa maliit, doon sa platito. Alam niyo yun ano? Yung platito, ilalagay mo doon. Ikaw din ang nagalis kasi mangangamoy na po yun after ilang araw. Kahit ano pang niluto mo na nilagay mo doon, tatanggalin mo siya. Una, aamagin, mangangamoy, tatanggalin mo, baka sumakit yung tiyan ng ribulto na nandun. Kailangan mong maalis yun. Papalitan mo siya ulit sa piyesta. Ganun lang po yung kain nun. Pag piyesta ulit, doon siya kakain ulit. Unless meron kayong ginawang okasyon, tapos pakakainin siya ulit. Di naman nababawasan. Pero ang Diyos, siya po may hawak sa atin. Kaya sinasabi ni Paul, o mga taga-Korinto, alam natin ito. Huwag kayong magmayabang. Sa susunod na pong preaching po yan. Alam na natin walang kwenta yon. Walang epekto. Yung inalay nila sa Diyos-Diyosan, wala po talagang epekto. Sa ikauunlad ninyo o ikasasakit ninyo, maliban na yung kinain nyo, ay ilang araw nang inialay sa Diyos-Diyosan. Talagang sasakit po kayo. Pero, sabi niya, isa lang ang Diyos na dapat po nating paniwalaan. Hindi ito mga Diyos-Diyosan natin. Kaya, ang unang punto ng kapatid, yung inalay na pagkain sa mga Diyos-Diyosan, alam natin wala naman talagang kaugnayan sa alinmang mga bagay. Ang meron ng Diyos ay nag-i-exist. Yung mga Diyos-Diyosan, hindi. Kaya lahat na pinapanood yung Hercules, si Zeus, si Tammuz, at kung sino pa yung mga, yung Buddha, lahat po yun ay hindi totoong nag-i-exist. Kahit yung ala ng Muslim, hindi rin totoo. Kaya kahit anong gawin nilang pag-aalay doon, kahit kumain ka doon sa inialay, walang epekto po yun sa iyo. Pastor, yung atang, pwede din po. Kaya lang expose masyado yung atang. Iaalay nila sa likod ng bahay o kaya iaalay nila doon sa may sementeryo.
O pag November 1, may kalamay yung patay, para sa patay, at meron siyang sariling ulam. Huwag niyo pong kakainin, baka yung contaminated po yung makain po ninyo. But meron ba talaga siyang effect? No. There is no real effect. Kung pag-uusapan po natin yung spiritual factor po nun. Dahil ang demonyo o evil spirits hindi sumasalib sa pagkain. At wala rin magpapalayas sa kanya doon. Ang magpapalayas po doon ay ang Diyos sa kapangyarihan ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat for making us more realize ang pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan. Ang pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan has nothing to do o wala itong kapangyarihan sa alinmang mga bagay. Bagkus sa makapangyarihan ay kayo. Kayong may hawak ng lahat at ng aming buhay. Marapat na kayo lang ang aming sambahin dahil wala kayong katulad. Hindi kayo may kukumpara sa alinmang mga bagay, mga Diyos-Diyosan na meron. Kayo lang dapat ang aming sasambahin at susundin. Nawa hindi rin kami maging mapagmataas kumpara sa iba. Hindi dahil meron kaming alam, kami dapat magyabang. Bagkus ay lalo kami mapagkumbaba at mapangunawa sa kalagayan ng iba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ng aming dalangin.